Good morning po muli sa po sa atin at ngayon po ay patuloy tayong lalapit sa Panginoon at patuloy tayong magbigay kalukuran sa Diyos sapagkat ang Diyos po ang dapat nating papurihan. Pasalamatan sa buhay po nating taglay. At magpasalamat pa rin po tayo na nanatili po tayong buhay at patuloy po ang presensya at patnubay ng Panginoon na ginagawad po sa bawat isa po sa atin. Sa akin pong talatang gagamitin po itong 37 verse 7 ay makita ko natin dito na inihiling ng Panginoon na tayo po maging manatili, nakatayo sa pananampalataya natin sa Kanya at ibigay natin trust pa rin sa Panginoon sapagkat siya po ang nakakaalam ng mga bagay na kung saan maaring mangyari sa atin. Siya po ang nakakapatid nito. At huwag daw tayong matakot sa anumang bagay na nangyayari. Basta patiently ra po, maghintay po tayo sa ating Panginoon. Normally po talagang may mga pagkakataon sa buhay natin na kung minsan po ay maaring nakapagpaplano tayo, nakakagawa tayo ng mga bagay na kung saan po inaakala natin na kaya nating baligtarin ang mga sitwasyon na kinakaharap natin sa buhay. Sapagkat alam natin sometimes meron man tayong kakayanan. Pero kung titinan po natin ang mga bagay na nangyari, mga kapatid, nangyayari po ang mga bagay na ito, hindi po dahil sa kagustuhan po natin. Kasi may mga pagkakataon po na kagustuhan natin, hindi po naman nangyayari talaga. Ang makita lang po natin dito, mga kapatid, ay manatili po tayo doon sa tinatawag na Diyos na gumagawa po ng istorya ng buhay natin. Bagamat tayo pwede tayong magsulat o maggumawa o makda ng buhay natin. Sa pamagitan nga po ng paggalaw natin, pagpaplano sa buhay. Ngunit sa bandang huli po mga kapatid ay ang Diyos pa rin po ang nagpapahintulot at tumatapos po sa istorya ang ginagawa ng buhay natin. Kaya dito pinapakita ng Diyos na mas makabubuti po na kung sometimes po meron kung tayo po may mga kapagalan na, meron tayong mga bagay na sadya nating gustong gawin at mangyari na kung minsan po ay hindi naman. Mas makabubuti po pala na tayo po ay mag-take advantage sa pamamagitan po ng tinatawag na priority o nung privilege po na binibigay sa atin ng Diyos which is yung kapahingahan pinagkakaloob sa atin ng Diyos. Sometimes po, pilit po nating ginagawa at gustong mangyari kung ano man na sa puso natin na ninanais natin maging kalooban ng Diyos. Kaya pinipilit po natin ito. Pero kung makikita po natin na kadalasan po ay hindi po pinagbibigyan to ng Diyos. Kaya nga ho, makabubuti na sumandali kung tayo po ay nakikita natin na may kapagalan na po tayo o may mga bagay na hindi po nangyayari talaga sa buhay natin na ginugusto natin. Mas makabubuti munang pumasok muna tayo sa kapahingahan pinagkakaloob po ng Diyos sa atin. Mas mabuti po yun kaysa po doon sa mga paglapit natin doon sa mga bagay na inakala natin na bibigay sa atin. Kasi kuminsan po pagka lumapit po tayo doon sa mga bagay na alam natin na sususugan yun, no? Alam natin na makakakuha tayo ng parang accommodation na hinihingi natin. Sometimes po, minsan, lalo lang tayo nagkakaroon ng problema. Kasi minsan may mga pagkataon na yung kagustuhan natin, hindi po kagustuhan po ng Diyos. Kaya humarapat to sa buhay natin, mas dapat natin isubmit po yung buhay natin sa ating Diyos na buhay. Kasi po nakalagay po siya ang may akda ng buhay po natin eh. Siya yung author po ng buhay natin. Kaya nakalagay po sa Bible, Jesus Christ is the author and the finisher of our faith. Kaya ho, patuloy na po tayo mag-relay sa banal na Espiritu. Napakabuti po ng Diyos na dapat nating sundin ang kanyang mga kagustuhan. Pangalawa, patiently daw po maghintay tayo sa Panginoon. At take note po mga kapatid, kahit nasa presence na po tayo ng Panginoon, kahit na nagbihintay tayo, marami pa rin threats na pumapasok. Even po sa ating mga kaisipan, yung mga bagay na pumapasok, yung mga naririnig po natin mga suggestion, yung mga naririnig nating mismong galing sa ating sariling laman,
ay talagang uukil-kil at uukil-kil din sa buhay natin na ang kagustuhan talaga ay mangyari. Na magawa natin yung kagustuhan ng ating nasa puso natin. Alalahanin natin kung minsan na ang puso po natin ang pinakamarumi at may sakit na cancer kung ituturing ang puso daw ng tao. Wala raw po nakakagamot nito, nakapagpapagaling, nakapagbibigay ng lunas kundi ang ating Panginoon Kristo. Kaya nga ho, mas makabubuti na from start po ng 1 hanggang 6 ng 37, nandun po yung mag-trust tayo sa Panginoon, i-delight natin ang ating makahilingan sa Diyos. Magpasakop tayo, magtiwala tayo sa ating Panginoon sa Kristo. Hindi ho tayo magsisisi. Kasi kung minsan, pag tayo po gumawa ng mga bagay na inakal natin na ito'y tama, kadalasan po sa bandang huli, nagsisisi po tayo. Mga kapatid, ay dapat po sa Diyos po tayo manangan, sa Diyos po tayo patuloy maglingkod. Dahil ang Diyos po ay hindi sinungaling. Tapat po ang Diyos at ang Diyos po ay makapangyarihan. Ang Diyos po ay punong-puno ng biyaya at pag-ibig. Sapagkat ang Diyos po ang nag-unang nagmamahal po sa atin. Salamat po and good morning.